beloved Boss Mike Cervera. Rodrigo Duterte raw ang isa sa mga magiging abogado ni Vice President Sara Duterte para sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. So ano ibig sabihin niya mga kababayan? Ha? Ano ibig sabihin niyan? Tatay niya daw ang isa sa magiging abogado ni Sara. Para saan? Para may panalo, ganon? Para siguradong may panalo yung mga kaso? Nako, kahit pa sinong abogado dalhin mo, Sara. Kung maliwanag na ang ebidensya laban sa iyo, wala na. Nagkausap kami, bago lang, sabi niya na Kita niyo yung mukha ni Sara, oh. Halatang stress na. Pati yung mata niya, parang mata na ng tatay niya. Mukhang tumatabingi na. Mukhang tumatabingi na yung mata ni Sara. Oh, bakit, Sara? Oh, sabi ng ano? since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. Yes, he'll be one of Maglo-lawyer yung matanda. Mukhang mukhang matindi yung laban ni Sara, no, mga kababayan. Kasi yung mismong tatay niya na daw yung mag-aabogadong isa eh. Oh, di ba? Oh, eto lang yan, mga kababayan, ha. Sige, ibigay na natin. Siguro magaling talaga si Digong mag-abogado. Pero hindi ako naniniwala dyan. Bakit kanyo? Kumukuha pa to ng abogado. Ha? Ang abogadong nakilala kong matalino na pinagtanggol niya yung sarili niya sa hukuman, mga kababayan, dahil sa issue, di umano ng pagpatay. Walang iba akong nakilala na abogado na siya mismo nagtanggol sa sarili niya. Alam niyo kung sino? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pinagtanggol niya sarili niya dahil pinagbintangan siya na na meron daw siyang pinatay. Oh, di ba? Yun ang matalino, yun ang kayang-kaya. Pero Digong, kung kayo lang ni Sara, abogado rin naman yung anak mo. Paano bibilib yung mga tao kung mismong sarili ng anak mo, hindi niya kayang ipagtanggol? Diyan po malalaman, mga kababayan, na talagang mahina ang ulo ni Sara. Tandaan nyo yan. Ha? Biruin mo yung sarili niya, abogada siya, hindi niya kayang ipagtanggol. Kung sana sabihin niya sa tao, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko dahil ako'y walang kasalanan. Di ba, mga kababayan? Kung totoong walang kasalanan si Sara, dahil abogada naman siya, siya mismo, kaya niya nang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi na kailangan ng abogado. Paano? Kukunin si Digong para para yung mga taga-suporta ni Digong. Pagka natatalo na to sa korte, magwawala. Ganyan naman ang ugali ng mga DDS, di ba? Pagka yung natatalo na, kahit wala na sa lugar, kahit mali na, ayan, mga DDS, nagwawala. Di ba? Nagwawala. Oh. Di ba? Kaya kailangan, idamay ko tatay ko rito kasi baka mamaya matalo ko. Syempre, kailangan mapapahiya yung tatay ko. Yung mga solid na taga-suporta ng tatay ko, kakampi sa akin. Ganun eh. Ganun ang style dyan, mga kababayan. Tanungin nyo, meron ka bang kasalanan? Sasabihin niya wala. O wala pala eh. Kayang-kaya mo na ipagtanggol sarili mo. Gayahin mo yung si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dahil alam niyang wala siyang kasalanan, di pagtanggol mo sarili mo. Pero mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi kayang ipagtanggol yung mga bagay na alam mo na may kasalanan ka. Alam mong may ginawa ka masyama. Alam mong ikaw ay nangurakot talaga. Di po ba, mga kababayan? Alam niya naman sa sarili niyan. Aminin mo na, Sara. Makukulong ka rin naman. Di ba? So ano mangyayari dyan, mga kababayan?
Siyempre, kumukuha lang ng simpatya yan. Simpatya ng ibang tao para may kakampi siya. Sabi ko nga sa inyo, ultimo vlogger na hindi niya pinapansin nung araw. Abay ngayon, kailangan niya na. Ang ginagawa ni Sarah, nag-o-online na siya. Online. Aba, nakikipag-usap na sa mga OFW, ha? Oo, ngayon, online, oo. Kunyari, bati-bati pa. Tapos naka-online sila. Pero iba na pala yung lakad niya. Kumukuha na ng simpatya. Di ba? O, bati na sila mag-ama. Yun na nga. Siyempre, alam nyo, ang tatay pa rin yan eh. Di ba? Kahit na anong samahan nyo ng loob sa anak ninyo, ang magulang pa rin. Kaya mali, kay tama. Ang ama, magulang, nandiyan pa rin. Lalo to, konsentidor. Ano? Lalo ito, konsentidor. Ano aasahan nyo kay Digong? Yan ba magiging patas? Hindi magiging patas yan. Ngayon pa lang nakikita nyo na yung mga sinasabi. May pagkiling na agad. Diba? May pagkiling na. Pero alam nyo, ako okay lang din na si Digong maging abogado para mayroon tayong pagtatatawanan dito. Diba? Pagtatawanan natin to. At saka maganda na naman ito, yung mga vlogger at mga mainstream media, marami na naman ibabalita. Marami na naman kayo susubaybayan. Puta, ito. Di ba? Magandang laban. Digong, traidor sa bayan at tuta ng mga timawang check pa. Tama. Hulito, Taroy, nandyan na. Sweet Pogi. Ko. Uy, grabe talaga ha. Pag si Digong ang naging abogado ni Sara, kailangan yung mga microphone po sa hearing nakatali. Oo nga. Baka mambato yan, mga kababayan. Naku, wala yung mga Duterte. Magsama-sama pa silang mag-ama. Di nila kaya nga tapat. Oo, wala. Wala pa ako nakitang ganung naging presidente tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Malupit, mga kababayan Yung dinidikit si Digong, sabi nila wala na ibang mas naging mahusay na presidente sa bansang ito kung hindi si Ferdinand Marcos Sr. at saka si Digong daw. Putik na yan, biruin mo, di na sila nahiya. Dinikit pa't pinarehas pa si Digong kay Pangulong Marcos Sr. Ganon talaga mga DDS, mga kababayan. Ang mga DDS ikakapit sa alam nilang makikinabang. Propaganda yan kailangan idikit natin doon sa magaling yan. Para kapag nakadikit yan sa magaling, isipin din ng iba, magaling ka na rin. Diba? Sige tuloy. The lawyers for all the cases. Sinabi yan ng bise sa panayam ng Lahat daw ng kaso, mga kababayan, si Digong isa sa magiging abogado. Diba? Wesley Mateo. Diba? Oo. Binili ko to sa Divisoria. Kanina. Binili ko to sa Divisoria. Magkano to? Magkano ba to? 450 lang Pag bumili ka sa ibang bansa, napakamahal. media sa Davao City. Handa raw siyang harapin ang mga impeachment complaint laban sa kanya at naninindigan siyang wala siyang nilabag na batas. Yan na nga. Kung wala kang nilabas, dapat ang gawin mo, Sarah, di pagtanggol mo yung sarili mo sa korte. Di ba? Di ba, Ball Connect? Pagtanggol mo yung sarili mo sa korte. Si Cindy Rox. Hindi ko alam bakit hindi nagla-live si Derek? Baka walang internet. Sige tuloy. Ang mga impeachment complaint laban sa bise ay kaugnay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President Kita mo, mali. Pag nanakaw yan at Department of Education. Diba? Ang daming mga nawawalang pera. Tinaiginit ng bise na walang naging maling paggamit sa confidential funds. Ginigiit mo na walang, yun naman Sino ba nga amin sa kasalanang ginawa? Walang ganon. Walang umamin sa kasalanang pagnanakaw. Aamin ba kayo? Ayan, tulad niyan. Magnanakaw ng pondo ng bayan. Sangkot ang pangalang Duterte. Droga, sabit ang pangalang Duterte. Patayan, sabit ang Duterte. Lahat na lang mga kababayan, sabit ang pangalan
Di ba? So mga kababayan, nako, mga haba na ng topic. Kala ko walang kakwenta-kwenta tong topic na to, pero mo humaba ng husto. O sa mga hindi pa nagla-like, share, and subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay. Wag nyo nang patatagalin, mga kababayan. So paano? Paalaman na. Muli, ako po ang inyong lingkod, mga kababayan. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Mga kababayan, ulitin ko lang, sa mga team replay, comment nyo yung mga napanood nyo rito kung ano masasabi nyo. Kita-kita tayo bukas. Subukan kong makapag-live dahil sobrang busy bukas. Daming asikasuin. Bye-bye po! Our beloved Boss Mike Cervera.